Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito ay tatalakayin ko po, meron kasing nag-comment po sa akin. Nagtatanong po siya kung magkano daw po ba yung magagastos pag nagpatanggal po ng petroleum jelly na in-inject dun sa kanilang ari or private part. May mga lalaki kasi na gumagawa po nito and sa huli ay pinagsisisihan po nila yung kanilang ginawang pag-i-inject. So, may kanya-kanya po silang dahilan. So, ngayon, ano po ang sagot ko po is, mas maganda kung kayo po ay mag-check up muna ng urologist. Kapag ang petroleum jelly kasi, di ba medyo malapot po yun. Kapag ito ay in-inject doon sa mismong private part ng lalaki, napakahalaga na agad-agad ay magpa-check up, magpa-consulta agad kayo, ipatanggal nyo agad. Huwag nyo na pong patagalin. Kapag pinatanggal po yan is, ang gagawin po ng mga doktor is surgery ang gagawin po nila. Hihiwain po nila yan, tatanggalin nila yung nanigas na petroleum jelly at yung nanigas na mga laman-laman doon, yung mga tissue na lumakin, tumigas, and then, ang gagawin po nila, kapag natanggal na po yung area na tumigas, isasara po nila, kunwari, ito po yung pinaka-private part. So, may mga tumigas po na parte dito, hihiwain po nila yon, tatanggalin po nila yung mga tumigas na part, pati yung petroleum jelly na nandyan, and then, kapag tanggal na lahat ng mga infected part, tsaka po nila isasara. Ngayon, paano kung talagang malala na yung pinaka-affected? So, syempre, mananatiling open po yan. Ang gagawin po nila, ayan, gagamit po sila ng balat galing po dun sa itlog ng lalaki. Syempre, di ba kulubot po yun? Hihiwa po sila doon. Yun yung ipantatakip po nila. Kunyari, ito po yung pinaka-body po ng lalaki, ng ari ng lalaki. So, kunwari, open po yan dahil sa talagang malaki yung tinanggal po nilang nagnana or patay ng mga laman-laman. So, tatakpan po nila yon, pwedeng galing po sa scrotum po ng lalaki, po yung tinatawag po na itlog. Ano po ba yung mangyayari? Okay, ang pag-inject po kasi ng Vaseline or petroleum jelly sa katawan ng isang tao, lalo na sa ari ng lalaki, ay nagdudulot ng napakaraming komplikasyon. So, panoorin nyo na lang po yung mga lumang videos ko po regarding that. Tinalakay ko po yun. Okay, petroleum jelly ay isang foreign body. Nagre-react po yan, yung katawan po natin. Kaya, ang nangyayari, nagkakaroon po ng scarring or tawag dito, yung parang nagpepeklat, tapos nade-deform yung ari. And then, ang nangyari, imbis na diretso po yan, parang yung kulubot na po yan, na parang, and then nagkakaroon ng ulcer or yung sugat, yung uka-uka na. Yan yung mangyayari kapag nag-inject po kayo ng petroleum jelly. Napakadelikado po. Bakit? Bakit nga ba napakadelikado? Ang petroleum jelly ay hindi po talaga dapat ini-inject yan. Kasi nga, yung katawan po natin, magkakaroon po ng reaction. Foreign substance or foreign object po yan. So, mangyayari, katawan natin, lalabanan niya yon, foreign body na yon. So, yun nga, yung katulad na sinabi ko po kanina, hihiwain po nila yung part na yan, tatanggalin nila yung mga nabulok na laman, okay, mga balat, okay, yan yung pinaka talagang lunas po dyan, pagka nag-inject kayo ng petroleum jelly at nagkaroon po ng parang peklat-peklat. Okay? Tapos, after that, pag natanggal na po nila, tatakpan po nila yung incision o yung sugat. And then, tatakpan nga po nila. Maraming paraan. Pwedeng galing nga sa itlog ng lalaki, yung pinakabayag, or galing sa singit, o kaya naman galing sa ibang parte ng katawan. Okay? Nag-try na po kami nandito sa pinag-dutyhan kong OR dati. Ang ginawa namin, kasi nabulok yung kanyang itlog. So, ang ginawa ay, nagkaroon po kasi ng bukol, tas nabulok, tinanggal yung daming laman ng tanggal. So, nanatiling nakabuka yung itlog niya.
So, wala na silang pagkukunan pa ng itatakip po doon sa pinakabayag niya. Kasi, napakalaki talaga yung uka, yung sugat. Ang ginawa ng doktor, kumuha po siya ng balat doon sa pinakasingit. Or yung itong dito sa, kunwari, ito yung hita, dito. Kumuha siya ng balat dyan. Yun yung pinantakip, pinang-cover niya po doon sa mismong bayag ng lalaki. And then, tinahe, tapos pinagaling. Ayun, okay na. So, ano ba ang gusto kong ipaunawa dito? Napakahalaga yung early intervention. Kailangan agad-agad. Huwag nyo nang hintayin na tumagal ilang buwan or taon bago nyo ipa-check up. Kung kayo po ay nag-inject, okay? Huwag nyo nang hintayin ang napakatagal na panahon bago kayo magpa-check up. Kasi, kung mas maaga kayong nagpagamot, nagpa-check up, okay, yung komplikasyon ay mas maliit, mas mababa. Okay po? Kung talagang malala na, so, wala tayong magagawa, kundi kailangan talaga na mas matinding surgery ang gagawin po ninyo. Tapos, minsan ang gusto kasi ng iba, natatakot magpa-check up kasi nga wala silang pera, wala silang pampagamot, pampasurgery. Pero, ayan, alangan namang gawan nyo po ng paraan. Gawan nyo po ng paraan. Kung hindi nyo afford yung mga private clinic, edi sa mga public hospital na meron pong urologist or surgeon ang puntahan po ninyo. Kaya po, isave nyo po yan, yung private part po ninyo. Kasi, lalo na kung bata pa kayo. Kasi, possible na pag napabayaan, mapuputulin po yan or ang trabaho po kasi niyan is sa pag-ihi at sa pakikipagtalik. So, kapag nawala na yan, pinutol na yan, edi yung kakayahan yung umihi, kakayahan yung makipagtalik, or kakayahan yung makabuntis ay mawawalan na po. Okay? At tulad na sinabi ko, kung presyo ang tatanungin ninyo, hindi ko masasagot po yan kasi nakadepende nga po yan sa surgeon na titingin kung gaano kalala yung effect o yung nangyaring komplikasyon dyan sa inyong ari. Yan, kung gaano na po kalala, mas mahal. Pero, yun nga, kung private ang pupuntahan po ninyo, medyo mas mahal, pero talaga tututukan kayong maigi. Ayan. Pagka wala namang pera, edi sa public hospital, pwede, magtutulungan po nila kayo ng maayos po dun. And yung bill po ninyo, pwede nyo ilapit sa mga malasakit center. Gamitin po natin yan, yung pondo ng gobyerno po natin na nakalaan para sa mga medical. Kung hindi pa rin na-cover ng malasakit lahat-lahat, yung natitira, edi ilapit nyo po sa mga government officials po natin. Para mga guarantee letter ang tinatawag. Yan. Para kayo po ay salba nyo yung inyong buhay. So yun lang po ang share ko po ngayon. Keep healthy po, ingat po kayong lagi at sana po sa mga nagbabalak pa po na magpa-inject ng petroleum jelly sa ari, huwag nyo na pong gagawin. Opo, dahil maraming komplikasyon ang pwede nyong kaharapin. Bukod po sa magsasuffer yung katawan po ninyo, yung bulsa rin po ninyo ay magsasuffer. Okay po?